May pondo pa. Panawagan na dagdagan ang OPV ng Philippine Coast Guard gamit ang natitirang KEXIM loan. Sa tuwing pinag-uusapan ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard, kadalasan ang napapansin natin ay ang mga bagong barkong dumarating sa bansa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may natitira pa palang mahigit $1.1 billion na pondo na maaari pang gamitin para bumili ng mas maraming offshore patrol vessels o OPV? Ito ang panawagan ng kilalang Philippine defense enthusiast na si Herbie, na matagal nang sumusubaybay sa modernization ng Philippine Coast Guard. Ayon sa kanya, kung gusto talagang palakasin ng Pilipinas ang presensya nito sa West Philippine Sea at iba pang mahalagang karagatan ng bansa, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga barko. Kaya ang tanong, panahon na ba para simulan ang Phase 2 ng Maritime Safety Enhancement Project? Alamin natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang modernization ng Philippine Coast Guard. Nakita na natin ang pagdating ng mga bagong multi-role response vessels mula Japan, habang nagpapatuloy rin ang iba pang modernization projects para mapalawak ang kakayahan ng PCG sa maritime patrol, search and rescue, law enforcement, at humanitarian operations. Samantala, ang HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea ay kasalukuyang gumagawa ng offshore patrol vessels para sa Philippine Navy, hindi para sa Philippine Coast Guard. Kaya naman ang panukala ni Herbie ay nagsisilbing mungkahi na kung maglulunsad ng Phase 2 Maritime Safety Enhancement Project, maaaring gamitin ang natitirang KEXIM o the funds upang makabili rin ng PCG ng sarili nitong bagong henerasyon ng offshore patrol vessels. Malaking hakbang ito para sa PCG dahil unti-unti nitong pinapalitan ang matatandang barko habang pinapalawak ang kakayahan nitong magsagawa ng maritime patrol, search and rescue, law enforcement, at humanitarian operations. Pero ayon kay Herbie, hindi rito dapat matapos ang plano. Ipinaliwanag niya na noong inilunsad ang cooperation ng Pilipinas at South Korea sa ilalim ng KEXIM Bank Official Development Assistance o ODA program, may inilaan na halos $3 billion para sa iba't ibang proyekto mula 2023 hanggang 2026. Sa kabuuang pondong ito, may natitira pang higit $1.1 billion na hindi pa nakatalaga sa anumang proyekto. Para kay Herbie, sayang kung hindi ito magagamit sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Isa sa pinakamahalagang punto na kanyang binanggit ay ang tinatawag na fleet availability. Maraming tao ang nag-aakalang kapag may 10 barko ang isang bansa, ibig sabihin ay 10 barko rin ang laging nagbabantay sa dagat. Ngunit sa totoong operasyon, hindi ito nangyayari. Sa anumang modernong Coast Guard o Navy, may mga barkong sumasailalim sa maintenance, may nagsasanayang crew, habang ang iba naman ay inaayos matapos ang mahabang deployment. Dahil dito, karaniwan lamang na nasa pagitan ng 33 hanggang 50% ng buong fleet ang aktwal na available para sa operasyon anumang oras. Kung halimbawa ay may 8 OPV ang Philippine Coast Guard, posible lamang na 3 o 4 dito ang aktibong nakapagpapatrolya sa isang pagkakataon. Ibig sabihin, kahit moderno ang mga barko, limitado pa rin ang bilang na maaaring gamitin sa araw-araw na operasyon. At dito pumapasok ang panukala ni Herbie. Ayon sa kanyang rekomendasyon, dapat simulan ng Department of Transportation ang Phase 2 Maritime Safety Enhancement Project. Sa ilalim ng proposal na ito, bibili ang Pilipinas ng karagdagang 8 HDP-2200 Remote Sea-Going Coast Guard Offshore Patrol Vessels o RSCOPV. Ang HDP-2200 ay isang mas malaking klase ng offshore patrol vessel na may kakayahang magsagawa ng long-range patrol sa loob ng maraming araw nang hindi kinakailangang bumalik agad sa pantalan. Mas mahalaga pa rito, ang disenyo nito ay may helicopter hangar. Hindi lamang simpleng helipad ang mayroon nito. May enclosed hangar kung saan maaaring itago at i-maintain ang helicopter kahit nasa gitna ng dagat. Napakahalaga nito sa search and rescue missions, maritime surveillance, medical evacuation, at maging sa mabilisang pagresponde sa iba't ibang insidente. Sa lawak ng karagatang sakop ng Pilipinas, malaking advantage ang pagkakaroon ng helicopter sa isang patrol vessel. Mas mabilis nitong maaabot ang mga lugar na hindi agad kayang puntahan ng barko lamang. Isa pang interesante sa proposal ay ang paraan ng paggawa ng mga barko. Sa halip na lahat ay gawin sa South Korea,
Iminungkahi ni Herbie na 2 barko ang itayo sa Subic habang 6 naman ang gawin sa South Korea. Bakit ganito ang hatian? Ayon sa kanya, balanseng paraan ito upang mapabilis ang delivery habang nabibigyan din ng pagkakataon ang local shipbuilding capability ng Pilipinas. Sa Subic ay mayroon ng pasilidad ng HD Hyundai Heavy Industries na maaaring gamitin para sa local construction. Kapag nagkaroon ng local assembly o local construction, hindi lamang barko ang makukuha ng bansa. Kasama rito ang karagdagang trabaho para sa mga Pilipino, mas maraming engineers at shipbuilders ang magkakaroon ng karanasan, at mas lalaki ang kakayahan ng local maritime industry. Kasabay nito, ang 6 na barkong gagawin sa South Korea ay makatutulong upang mapanatili ang mabilis na production schedule. Sa ganitong paraan, hindi masyadong maantala ang pagdating ng mga bagong barko habang patuloy ring napapaunlad ang kakayahan ng Pilipinas sa paggawa ng sariling mga sasakyang pandagat. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan ng proposal ay hindi lamang tungkol sa modernisasyon. Ito ay tungkol sa presensya ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga hamon sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Kasama rito ang mga lugar sa paligid ng Kalayaan Island Group, West Philippine Sea, at maging ang Philippine Rise. Napakalawak ng mga lugar na ito. Kung kakaunti lamang ang operational vessels ng Philippine Coast Guard, magiging mahirap ang tuloy-tuloy na pagbabantay. Kapag may mas maraming OPV, mas maraming patrol ang maaaring isagawa. Mas madalas na makikita ang watawat ng Pilipinas sa sariling karagatan. Mas mabilis ding makakatugon ang Coast Guard sa illegal fishing, maritime accidents, environmental protection missions, at iba pang insidenteng nangangailangan ng presensya ng gobyerno. Hindi rin may kakaila na sa nakalipas na ilang taon ay naging sentro ng pandaigdigang atensyon ang West Philippine Sea dahil sa iba't ibang tensyon sa rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng papel ng Philippine Coast Guard. Hindi ito isang military organization tulad ng Philippine Navy, ngunit ito ang pangunahing ahensyang nagsasagawa ng law enforcement, humanitarian missions, at pagpapatupad ng international maritime law sa maraming pagkakataon. Sa pamamagitan ng mas maraming modernong patrol vessels, mas mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na ipakita ang suporta nito sa rules-based international order. Ibig sabihin, ipinapakita ng bansa na handa itong ipatupad ang sariling karapatan gamit ang legal, mapayapa, at propesyonal na pamamaraan. Hindi man ito direktang nagpapataas ng firepower, malaking bahagi pa rin ito ng tinatawag na maritime deterrence. Ang simpleng presensya ng mas maraming Coast Guard vessels ay nagpapakita na seryoso ang Pilipinas sa pagbabantay ng sariling karagatan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Department of Transportation kung isasaalang-alang ba ang panukalang ito. Gayunpaman, dahil mayroon pang natitirang malaking halaga ng KEXIM o the funds na hindi pa nakatalaga sa proyekto, maraming defense observers ang naniniwalang may pagkakataon pa upang palawakin ang modernization program ng Philippine Coast Guard. Kung maisa sa katuparan ang proposal, maaaring magkaroon ng PCG ng mas malaking fleet na kayang magbantay hindi lamang sa West Philippine Sea kundi pati sa buong maritime domain ng Pilipinas. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla at may isa sa pinakamalalawak na karagatang sakop sa Southeast Asia, malinaw na hindi lamang kalidad ng barko ang mahalaga. Kasing halaga rin ang sapat na dami ng mga barkong handang maglayag anumang oras. At yun mismo ang gustong iparating ng panawagan ni Herbie. Kung may natitira pang pondo, bakit hindi ito gamitin upang mas mapalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard na protektahan ang ating karagatan para sa mga susunod pang henerasyon? Sa inyong palagay, dapat bang gamitin ng gobyerno ang natitirang KEXIM o the funds para bumili ng karagdagang 8 offshore patrol vessels para sa Philippine Coast Guard? O mas dapat bang ilaan ang pondong ito sa ibang proyekto? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense at Maritime Modernization.